Mga kumare, for today's vlog, tara samahan nyo naman ako magluto tayo ng sopas. Tamang-tama nga mga kumare, tag-ulan na naman. Yan nga pala lahat ng aking gagamitin mga kumare. Maghihiwa nga lang muna tayo ng sibuyas at bawang ngayon. At isusunod na nga natin itong repolyo. Nasa sa inyo na nga mga kumare kung anong gulay ba ang gusto nyong ihalo sa mga sopas ninyo. Ako nga mga kumare, ayan lang naman ang aking natipuhang mga gulay. O pwede nga rin mga kumarin dagdagan pa yung mga gulay na yan, depende na lang sa inyo. Depende na nga lang sa inyo mga kumari kung anong klaseng hiwa ba ng mga gulay ninyo ang gusto ninyo. Pwedeng manipis o makapal. At dahil kami nga lang naman ang kakain yan ay okay na kahit anong hiwa pa yan. Pagpasensyahan nyo na nga lang at medyo makalat nga. Hindi rin kasi talaga maiiwasan niya pagka naghihiwa ka ng mga gulay at mga sibuyas at bawang. Bali 2 kilo nga pala ng sopas ang aking lulutuin ngayon mga kumare. Isa din talaga itong sopas sa mga favorite kong pagkain, lalo na kung may halo ng utak ng baboy. At sa gulay naman ay medyo half cook nga lang kasi medyo crunchy nga siya pagka ganun. Habang naghihiwang ako dyan ay may nakalimutan nga ako. Paano nga kasi nauna ko nga ilaga yung manok kaysa dun sa pagpapakulo para dun sa sopas? Mabuti na lang talaga patapos na nga itong aking nilalagang manok. Kapag naglalaga nga kayo ng manok mga kumare, wag na wag nyo nga itatapon yung sabaw. Kasi maraming purpose yan. Pwede nyo ring ipaulam yan sa aso yung sabaw. O di kaya naman idagdag nyo sa sabaw doon sa sopas. Habang naghihintay nga ako na kumulo yung tubig, hugasan muna nga natin itong gulay. Para naman mamaya prepared na lahat. Eto nga palang sopas na to ay nasa 1 kalahati mga kumare. Habang naghihintay nga ako na kumulo ang ating tubig yan, natuwa nga ako dito sa bulaklak na to. Ang ganda-ganda niya kasi, di ba? Maghihiwa nga rin pala tayo ng hotdog, depende nga pala yan sa inyo kung gaano kanipis o kakapal yung hihiwain ninyong hotdog. At ayan nga lang din yung nakayanan kong bilhin. At sa wakas nga ay nahimay ko na rin ang manok at ready na nga ang lahat. Inaantay ko na nga lang na kumulo yung tubig at ako'y magigisa na rin. Sa pagigisa nga ay gumamit nga lang ako ng margarine. Nasa inyo na nga kung gagamitan nyo pa ng margarine o hindi. At ayan nga lang din yung aking nakayanan kaya pwede na yan. Naglagay nga rin ako ng kakaunting mantika nga dyan para nga mahalo dyan sa margarine. Tutunawin nga lang muna natin yan bago natin ilagay yung sibuyas at bawang. Fast forward nga tayo mga kumare. Ayan nga, tinunaw ko muna maigi. Bago ko nga ilagay yung sibuyas at bawang. At pagkakulo nga nitong tubig ay inilagay ko na nga yung sopas. Pagkaluto nga ng sibuyas at bawang ay sinunod ko na nga itong hotdog. Paalala lang po mga kumare, mahina lang po dapat ang inyong apoy. Lulutuin nga lang muna natin to sa mahinang apoy mga kumare. At isusunod nga naman natin yung manok na hinimay natin kanina. At ayan nga, imimix-mix nga lang natin yan. Halu-haluin nga lang natin yan hanggang sa nga maluto yan. Kung mapapansin nyo nga, medyo matagal siya maluto kasi nga alalay nga lang kasi ako sa apoy. Madali rin kasi makasunog yung aming kawali na yan. Manipis nga lang kasi yan. After nga niyan, nilagyan ko na nga ng paminta at betsin. Medyo malapit na nga kumulo itong aking pinapalambot na sopas. At nang kumulo na nga, nilagay ko na nga dito sa may kaldero. Siyempre, pagkalagay nga natin yan, halu-haluin nga natin yan. Para naman yung ibang gulay mapunta rin sa ilalim. Paalala nga po ay dapat alalay lang tayo sa apoy. At isinunod ko na nga po dyan yung ginisa ko kanina. At yan na nga po yung last na ating gagawin. Na nasa inyo na lang po kung ano pong klaseng panimpla ang ilalagay po ninyo dyan. Bago ko nga timplahan yan, pakukuluin ko nga po ulit yan. Sa mahinang apoy nga lang po, para nga po hindi masyadong maluto yung gulay. Mas masarap po kasi yung medyo crunchy nga po siya. Halu-haluin nga lang po natin yan hanggang magsawa kayo, charot. Antayin nga lang po natin yung kumulo bago nga po natin ilagay yung dapat nating ilagay dyan. Kung mapapansin nyo nga panay pa rin ang halo ko. Pagkakulo nga inilagay ko na nga itong 2 gatas. Mas masarap po kasi talaga pagka hindi po tinipid sa ebap. Gusto ko rin po kasi talaga yung medyo creamy po na sopas.
Dapat nga kasi talaga 2 kilo yung lulutuin ko na yan. Ang kaso nga wala nga kaming malaking kaldero. Hindi rin kasi talaga kakasya pagka pinilit mo naman mauubusan nga po yan ng sabaw. Yun pa naman po ang pinaka-importante sa sopas. Pakuluin nga lang po natin yan ng bahagya para nga po maluto yung iba. Halu-haluin nga lang po natin yan ng dahan-dahan. Hanggang sa kumulo na nga po iyan. Hindi po kasi pwedeng hindi yan hahaluin. Dahil nga po manipis lang po ang aming kaldero. Kaya nga po hindi po pwedeng hindi po yan hahalu-haluin. At baka nga po ay masunog yan. Kung mapapansin nyo nga malapit na nga po siyang maluto. At dahil nga umabot ka sa video kong ito, pa-comment naman po sa comment section kung taga saang lugar po kayo. Para naman po malaman ko kung hanggang saan umabot tong aking video na ito. At kung nagustuhan nyo nga po ang aking video ay pa-share naman po. At eto na nga po yung pinakalas ko na ilalagay, yung patis nga po. Nasa inyo na nga po kung gaano karami nga po ang inyong ilalagay. At sa wakas ay luto na nga po ang ating creamy sopas. Tara po, kain po tayo. Yun lang mga kumare. See you again to my next vlog. Don't forget to follow, like, and share Kumaring Lovely.